Sa smithy, may sumisigaw at sinasabi nito na okay, gawin na nila ito. Binuksan na ni Grid ang kanyang creation, Legendary Blacksmith's Creation, mga paraan ng produksyon na kasalukuyang ginawa, 11 hanggang 24. Sinasabi ni Bram na kilala niya siya, sigurado siya na gagawa siya ng isang sword. At napapatanong ito kung anong uri ng sword ang gagawin niya. Sinasabi ni Grid na sinabi niya na sa kanya, ang pangunahing layunin nito ay isang garantisadong hit. Accuracy ang magiging core nito, kahit papaano ihagis ito ng kahit sinong tao, tatama pa din ito sa isang target kahit anong mangyari, at madali itong hawakan. Kaya lang, sa pagkakataong ito, isa itong hammer, sinasabi ni Bram na ang mapurol na sandata ay lumilikha ng isang opening, dahil sa kanilang mabigat na timbang. Dahil hindi ito makasaksak o makapaghiwa ang mga hammer, hindi ito masyadong epektibo. Karamihan sa mga master ay gumagamit ng sword dahil ito ang weapon na may pinakamagandang balanse. Sa isip-isip ni Grid na gaya ng inaasahan sa duke ng karunungan. Marami din siyang alam tungkol sa mga weapon, sinasabi ni Grid na kapag natapos niya ang paggawa ng hammer, gagawa siya ng sword na kayang palitan si Iarot. Dahil walang hanggan ang durability ng mga god hands, hindi mahalaga kung sila ay ma-counter. Basta makatama sa target, ayos lang, kung hammer ang weapon, mababawasan niya rin kung gaano katagal ang item combination. Ang handle ay dapat gawin mula sa pangil ng Drake, na maaaring mag-absorb ng pag-urong ng strike. At para may hagis ito sa malalayong distansya, dapat niyang gamitin ang litid ng isang ogre upang gawin ang strap ng isang handle, at upang mapahusay ang accuracy at destructive power, dapat niyang gamitin ang adamantium at gawin mabigat ang ulo ng hammer hanggat maaari, at para gawing mas mabilis hanggat maaari habang pinagsasama ito, dapat niyang taasan ang thermal conductivity nito, at magtutunaw siya ng Water Clan Tier Skin para sa mga magical attributes. Sinasabi ni Grid na isa siyang legendary blacksmith, at ang mga god hand ay isang artifact na ginawa mula sa sarili niyang mga kamay. Walang nakakaalam na ang mga hammer ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga god hand at sa kanya. Sinasabi ng system na kumpleto na ang blueprint, sinasabi ni Grid na nice. Sinasabi ni Bram na nagbibigay ito ng kaunting pressure. Ito ay magbibigay sa kanya ng goosebumps, ang natitira na lang ngayon ay bigyan ito ng magandang pangalan. Sinasabi ni Grid na tama, ang pangalan, paano naman kung ang pangalang nito ay Adamantium Hammer? Tinatanong ni Bram kung ginamit niya ba ang kanyang huling brain cell sa blueprint. May biglang dumating at sinasabi nito na may isang weapon sa mythology na kahawig ng majesty na yon. Dumating pala si Lowell at sinasabi nito na ang Hammer of Thor, God of Thunder. Isang pangalan na nangangahulugan din ng isang bagay na sumisira. Paano kung ang pangalang nito ay Mjolnir? Sinasabi ni Grid na Mjolnir. Isang bagay na sumisira, maganda yan, sinasabi ni Lowell na nag-aalala si Mr. Khan sa kanya. Sabi niya may nakikita ka daw, natutuwa siya na dumating siya bago siya nakaisip ng isa pang kakaibang pangalan. Sinasabi ni Grid na nakatapos siya ng isang kamanghamanghang bagay. Gusto niya bang suriin ito, para itong sikat na pangalan? Sinasabi ng system na may pangalan na ang isang item. Gagawa ng hiwalay na version upang makita sila, Blueprint, Mjolnir Human Ver. Rating, Unique Legendary, Growth Type, Legendary Rank Information. Attack Power, 770 hanggang 1,400, Accuracy, plus 35%. Ito ay tumataas ang bilis kapag itinapon, sa tuwing tatama ito sa isang target, mayroon itong pagkakataong masta ng 0.1 segundo. Nababawasan ang durability ng mga bagay na natatamaan nito. Nakikitungo ng karagdagang 2,400 pinsala sa mga demon at undead. May mataas na pagkakataon na magdulot ng abnormal na epekto ng status na fear sa mga target ng kalaban. Makabuluhang pinatataas ang bilis ng pag-unlad ng mga kasanayan sa produksyon na nauugnay sa blacksmith. Kasalukuyang magic attribute, wala, kondisyon ng paggamit, level 350, 3,000 strength, 2,500 dexterity. Kagamitang nilikha ng legendary blacksmith na si Grid gamit ang god mineral na adamantium. Ito ay isang all-purpose hammer na kapaki-pakinabang para sa parehong paglikha at pagkasira depende sa paglakas nito. Maaaring may hambing ito sa sandata ng Diyos Mjolnir. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Lowell at sinasabi nito na inaasahan niya ang isang bagay tulad ng failure, at gulat na napapatanong kung anong meron sa stats na ito,
Nakangiting sinasabi ni Grid na ang weapon na ito ay maaaring lumakas ng sapat upang maihambing sa sandata ng Diyos. Hindi ba ito kapanipaniwala, Agnes, o kung anuman ang tawag sa kanya? Hayaan niya muna siyang gawin ang gusto niya sa ngayon. Tatahakin niya ang landas patungo sa invincibility sa Smithy. Sa isip-isip ni Bram na pinatay siya ng pagma dahil lang sa isa siyang vampira, at habang nangangaral ng kapayapaan, hinawakan niya ang kamay ng isang demonyo. Panuurin niya siya mula sa impyerno, pagsisisihan niya ang pagtataksil sa kanya at paghawak sa kamay ni Baal. Kasama ang kanyang successor, at ang hindi kapanipaniwalang paglago ay nagtutulak sa kanya na tulungan siya. Napapamura at sinasabi ni Grid na isa na naman unique item. At hinagis nito sa pugon, sa isip-isip ni Bram na ito na ang pang-apat na itinapon niya sa pugon. 15 araw na ang nakakalipas, hindi na ito kapanipaniwalang konsentrasyon. Nagpapatuloy siya sa paggawa hanggang sa makagawa siya ng isang legendary item gamit ang adamantium at pangil ng Drake. Ang kanyang kakayahang mag-concentrate ay higit sa pagma. Hindi, maihahalin tulad ito kay Muhammad habang nagre-research ng magic. Kahit medyo mapurol siya, walang kapantay ang determinasyon niya. Kung siya ay may kaunting talento, siya ay naging medyo nakakatakot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot o ma-impress. Mag-uumaga na at patuloy pa din si Grid sa paggawa sa Smithy. Sa isip-isip ni Ierot na nagpapasalamat siya, dahil medyo nakarecover na siya ng lakas niya, sa wakas kaya niya na, pero yung bastos na Grid na ito, nakalimutan na ba niya siya ng lubusan? Sinusunod ng mga demon ang panuntunan ng pinakamalakas, at isa siya sa pinakamalakas sa kanilang lahat. Isang katulad niya na nagkaroon ng isang tulad niya bilang master ay kalokohan. Tuturuan niya siya ng leksyon at gagawin niya siyang lingkod. Ibibigay niya sa kanya ang walang katapusang mga handog, at lalamunin niya silang lahat ng muling pagkabuhay ng buong lakas. Hinahasa niya ang talim niya para lang maputol siya. Hindi niya siya mapapatawad sa pagiging pagwawalang bahala niya sa kanyang swordsmanship bilang isang walang kwentang gimmick. 300 taon na ang nakalipas mula nang mabuklod ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang mga panlilinlang. Ang ika-29 na ranggo ng demonyo, na si Zepar, this time, puputulin niya na talaga siya. Nagbibitak na ang kinalalagyan ni Ierot, may sumisigaw at tinatawag nito si Ierot at sinasabi nito na lumabas na siya dyan. Sinasabi ni Ierot na sa wakas, lumaki na ang bitak at nakalabas na si Ierot. Sinasabi ni Ierot na ang sweet naman niya, sinasabi ni Grid na pareho ang sinasabi niya sa tuwing lalabas siya. At napapatanong ito kung hindi ba ito nakaka-boring? Sinasabi ni Ierot na tinatawag niya siya, kapag gusto niya magpaturo. At napapatanong ito kung sino ngayon ang may kapangyarihan sa relasyong ito. Sumugod na si Ierot at sinasabi nito na pinanganak siya para tamaan. Magsimula na siya sa pagluhod, mabilis na manablock ito ni Grid, at medyo nagulat si Ierot dito, at sa isip-isip nito na hindi niya pa nakita ang Black Sword na yon. At napapatanong ito kung ano yun, sinasabi ni Ierot na sa tingin niya ba mababawasan niya ang gap gamit ang bagong laruan niya. Nag-clash na ang kanilang mga sword, pero tinamaan pa din si Ierot at nagtataka siya dito, at sa isip-isip nito na isang sword na mahahati sa dalawa. Sinasabi ni Grid na parang pareho sila ng ideya. Simulan niya ng lumuhad Ierot, sinasabi ni Ierot na gumagamit siya ng tricks. Sa isip-isip ni Ierot na dapat niyang gamitin ang kanyang Sublime Sword sa kanya. Hindi na nagamit ni Ierot ang Sublime Sword dahil may naramdaman itong paparating, at sa isip-isip nito na ito ay God Hands. Ito ay walang silbi, nababasa ng mata niya ang trajectory ng lahat. May paparating na mga God Hands, at hawak nila ang mga hammer ni Thor, at sa isip-isip ni Ierot na hindi niya na ito maiiwasan. Tuluyan ang tinamaan si Ierot ng mga hammer sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, at napapasigaw na ito sa natatanggap niyang pinsala. Sa isip-isip ni Ierot kung ano ito, isang hammer. Nagtataglay ito ng kahangahangang destructive power at maging ang isang maruming banal na kapangyarihan. Sinasabi ni Grid na hindi niya ito naiwasan, at umatake ulit ito. Sinasabi ni Grid na mabuti ang ginawa niya, magkita sila bukas. Hindi naman makapaniwala si Ierot sa nangyari, at bumalik na ito sa pagiging sword. Sa isip-isip ni Bram na yung matandang demonyong na si Ierot ay hindi isang mahinang kalaban, bagamat isa lamang itong espiritu at may napakahinang lakas ng demonyo, ang swordsmanship na ipinakita ni Ierot laban kay Maxong ay may halin tulad sa isang pureblood ni Baron. Kung siya ay buhay pa at may tunay na katawan, malamang na magkakaroon siya ng lakas na maihahambing sa isang archdemon.
Dinaig niya ang ganoong kalaban, ang accuracy at ang attack power ay lampas sa kanyang inaasahan. Sinasabi ni Bram na hindi niya akalain na haantong siya sa sitwasyon na ito gamit ang isang hindi kapani-paniwalang sandata. Ito ay nakakatuwa, sinasabi ni Grid na lahat ng ito ay dahil sa Magic Power Detect Fortified na inilagay niya dito. Ang hanay ng pagtuklas ay lumiit sa 1 metro, ngunit ang mga kakayahan sa pagtuklas nito ay pinatibay bilang kapalit. Ang 50% na pagtaas sa accuracy ay naging 85% sa Legendary, kaya ligtas na sabihin na ito ay tumatalakay sa isang sure hit. Gayunpaman, dahil ito ay isang mapurol na sandata, hindi nito nabibigay ang pinakamataas na pinsala na madalas. Ang mga mapurol na weapon ay may mataas na pagkakataon na mahawakan ang pinakamababang pinsalang posible. Ang max na health ni Iarot ay 10,000 at mababa ang kanyang depensa. Nagawa niyang manalo dahil ang kanyang katawan ay gawa sa papel dahil siya ay muling nilikha mula sa kanyang kaluluwa at kapangyarihan ng mahika. Sa isip-isip ni Grid na ngunit gayunpaman, sa mga laban kung saan mahalaga ang bawat suntok, gagawin niya ang isang mahusay na trabaho. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay kayang takpan ang kanyang kawalan ng kakayahan na tumama, at ang kanyang swordsmanship ay tiyak na mas mahusay kaysa sa kalaban. Kahit na mas mababa siya kay Kraugle ngayon, karapat-dapat siyang paamuhin, kung gaano siya kalakas kapag naka-recover niya ang kanyang lakas. Tinatanong ni Bram kung tinutumbasan niya ba ang Mjolnir's lacking attack power gamit ang sword na yan. Sinasabi ni Grid na kahit nakapakipakinabang ang Mjolnir hammer laban kay Iarot, mayroon itong kahinaan. Sword Ghost, Rating, Legendary, Attack Power, 1,836, maaari itong hatiin sa isang maikli at mahabang sword. Kapag hinati ang maikling sword ay may 930 kapangyarihan at ang mahabang sword ay may 1,480 attack power. Sa magkakasunod na pag-atake laban sa parehong target, ang lakas ng pag-atake ay tataas ng 10% max 100%. Nalikha na ang kasanayang slap, mga kondisyon sa paggamit, level 360, Advanced Sword Mastery level 7, 2,500 strength, 3,000 dexterity. Isang sword na nilikha ng legendary blacksmith na si Grid. Ito ay dinisenyo upang harapin ang mas maraming pinsala. Mayroon itong 2 handle, mahirap paghiwalayin ang mga handle sa mata. Kapag tinamaan ang isang target gamit ang handle, nagdudulot ito ng matinding sakit. Ang mga sangkap ay ang mga pangil, kuko, buto, at kaliskis ng Drake. Ligtas na sabihin na ang isang buong Drake ay nakompress sa espadang ito. Sa isip-isip ni Grid na gumamit siya ng mga ingredients mula sa isang Drake, na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga human realm mineral, at gumugol siya ng 29 na araw sa paggawa nito. Dahil sa separation function na naglaan siya ng oras upang magdagdag, nagawa niyang mapaunlad ang kanyang kahinaan. Ngunit higit sa lahat, sa kabila ng pagiging isang one-handed sword, ito ay may mas mataas na durability at lakas ng pag-atake kaysa sa failure at sa Mjolnir hammer. Isang crazy weapon ang ipinanganak, tinatanong ni Bram kung sa pamamagitan nito, nasugpo ba ang espiritong yun? Sinasabi ni Grid na hindi ito mangyayari, since Sword Demon ang tawag ni Iarot sa sarili niya, Sword Ghost naman ang tawag niya dito, mahaba-haba pa ang lalakbayin niya hanggang sa maayos niya ang masamang ugali niya. Ngunit ang tungkod ay hindi dapat mabali bago imulat ang lesson sa kanya, sa ngayon kailangan niya munang enhance ito.